pulisiya pagdating sa kooperasyon sa ICC, no? Sinabi niya na bagamat ang salita ni Marcos Jr. ay hindi sila makipagtulungan dahil ito'y maging labag sa soberenya ng Pilipinas sa ICC, sinabi na niya na talagang nakikipagtulungan ng Pilipinas at tinitignan nga kung babalik pa sa ICC. Ibig sabihin sa mulat-mula, hindi po yan nagsinungaling. Ang sinungaling po talaga si Marcos Jr. Palagi niyang sinasabi na hindi makipagtulungan, labag sa soberenya, pero in the end, malalaman natin, siya pa ngayon ang nag-volunteer na dalhin nga sa dahig ang pagkatao ni Tatay Digong. Si Secretary Remulla at least, lalaki. Hindi yan po nagpapaligoy-ligoy, hindi nagsisinungaling. Sa mulat-mula, ang sabi niya, makikipagtulungan tayo sa ICC. Walang din sinasabi kung bakit. Siyempre, si BP Sara at ako naniniwala na ang pagpapadala na dito kay Tatay Digong sa dahig at ang pagigipit nila kay Tatay Digong sa ICC, yung pagtutulungan sa ICC, ay pamamaraan para magkaroon ng Marcos Forever. Dahil alam naman natin na talagang ang hindi nila matalo-talong kandidato, lumabas naman ito sa latest survey, no? 33% ang boboto talaga kay BP Sara. Ang pinakamalapit na katunggali niya ay 15%, si Leni Robredo, no? At itong si Tulfo ay number 3 na lang, parang 9% na lang ang boboto sa kanya kung magkakaroon ng halalan ngayon, no? Kaya itong ginagawa nila sa kay Tatay Digong, ito ay pamamaraan para masira ang mga Duterte at kung masusunod ang gusto nila, gusto nga nilang masali pa sa kaso sa ICC itong si Inday Sara. Na sa tingin ko malabo mangyari, no? Bagamat I'm sure ina-attempt pa rin nila, no? Pero itong pag-amin ni Secretary Remulla na nakikipagtulungan ng ICC ngayon sa pagpapadala at paggastos sa mga pamasahe at iba pang mga gastos ng mga testigo laban kay Tatay Digong sa dahig ay patunay na sa mulat-mula hindi pa talaga nangyayari yung maisog ng Enero of 2024 kung saan inakusuhan ng diretsahan ni Tatay Digong na si Marcos Jr. yung kandidato para presidente na gumagamit ng droga sa kanyang syudad na Davao, talagang nagkaroon na ng desisyon ang Marcos Jr. na makipagtulungan sa ICC dahil nga gusto nilang matanggal ang mga Duterte. Nakakainis nga dahil naalala ko nung July nga, nagpatawag pa ng meeting yan, kasama pa ako sa meeting at kunwari, tinanggap niya yung aking opinion na hindi dapat makipagtulungan, labag yan sa soberenya, labag yan sa saligang batas. Bakit po labag sa saligang batas? Kasi nakasaad doon na judicial power sa ating saligang batas vests only in one Supreme Court and all other courts that may be created by law. So ang tanging may kapangyarihan para maglitis sa mga kaso sa mga di umanong krimen na nangyari sa Pilipinas ay tanging Korte Suprema at mga mababang mahistrado, mababang mga korte na binuo ng batas ng Kongreso. No? Hindi po dyan kasama ang ICC. Kaya lang po nagkaroon ng jurisdiction ng ICC, ito po yung tinatawag nating theory of auto-limitation. Na kapag tayo mismo ang nagdesisyon na limitahan ang ating soberenya at pumayag na ang mga dayuhan ang maglitis ng mga kasong yan. Sa katunayan po, kapag nagkakaroon ng agawan ng teritoryo, ang mananalo sa pag-agawan ng teritoryo ay yung batas na pinakamalakas na ebidensya na sila talaga ay umaaktong soberenya. At sa isang desisyon ng ICJ, no, sa panig ng kaso sa panig ng England at saka ng France, ang sabi ng ICJ, yung World Court, ang pinakamalakas at pinaka-persuasive na ebidensya na mas malakas ang soberenya mo ay yung paglilitis ng mga kaso. Kasi yung pag-exercise ng judicial jurisdiction ay isa sa pinakamalakas na ebidensya ng pagiging soberenya. So, mabalik tayo dun sa sinabi nga ni Secretary Remulla na sa mulat-mula, makikipagtulungan talaga sila sa ICC. Now, bakit hindi dapat? Well, dahil nga po tapos na yung auto-limitation. Dahil tayo bumitiw na sa ICC. At dahil tayo bumitiw na, wala na tayong obligasyon para makipagtulungan. Kasi kapag tayo nakipagtulungan pa na hindi na tayo miyembro, linalabag natin yung probisyon ng ating sariling saligang batas na ang judicial power ay nasa kamay lamang ng Korte Suprema at mga mababang mga korte na binuo ng Batas Pilipinas. At tingin ko, itong kooperasyon na in-extend nila sa ICC ay labag na doon sa saligang batas na yan. Nagkakaroon na po tayo ng willful violation and serious violation of the Constitution. Ang problema po, ang palagi nagsasalita, si Secretary Remulla at ibang sinasabi ng Presidente. Bakit? Kasi iniiwasan nilang impeachment. Dahil kapag binigkas at nanggaling sa sariling bibig ni Marcos Jr. na nakikipagtulungan tayo sa ICC, yan po ay basehan na para sa impeachment.
culpable violation of the Constitution kasi talagang napakalaking dagok po yan sa soberenya kung siya ay makikipagtulungan sa isang dayuhan, banyagang hukuman na wala ng dahilan. Yung auto limitation po, sige, po pwede ang mga dayuhan, pero dahil pumayag lang tayo. Tumigil na po yung pagpayag na yan 1 taon matapos tayong bumitiw sa pagiging miyembro ng ICC. Alam niyo ang pagkakaiba ng mga tribunals na nauna ng binuo ng UN, gaya ng Tribunal for the Yugoslavia, Tribunal for Rwanda, yung dalawang tribunal po nyo, ang basihan ng pagbubuo ng hukuman, yung Chapter 7 ng UN Charter. Ano ba yung Chapter 7? Ito po yung means of maintaining international peace. Ibig sabihin, yung paglilitis ng mga war criminals, crimes against humanity, ay isang pamamaraan para nga ma-maintain na ang kapayapaan sa daigdig. At dahil ito ay pinag-utos ng Security Council, lahat ng bansa dapat sumunod sa order ng Security Council. Hindi po ganyan ang basehan ng ICC. Ang basehan po ng ICC, hindi po yung mandatory jurisdiction ng Security Council para mapatupad ang kapayapaan sa buong daigdig. Kung hindi, yung voluntaryong pagiging miyembro ng mga iba't ibang bansa. No? At dahil voluntaryong pagiging miyembro, voluntary rin ang desisyon kung sila ay bibitiw. Wala makakapagpigil sa kanila kung gusto nila. Ang issue nga is gano'ng katagal yung obligasyon na makipag-cooperate kung ikaw ay bibitiw. Well, dyan po papasok yung yung isang desisyon ng World Court tungkol sa Amerika nung dinimanda sila ng Nicaragua dahil pinapatumba ng gobyerno ng Amerika under President Reagan yung gobyerno ng Nicaragua. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi ka po pwedeng completely bumitiw sa isang tratado na ura-urada. Kinakailangan merong palugit na 1 taon. Kaya nga po, binigyan ng Rome Statute of ICC ang mga ahensya, ang mga prosecutors, ang hukuman mismo ng ICC ng 1 taon para magsimula ng formal na proseso para litisin at ito po yung preliminary investigation na kinakailangan bigyan ng basbas ng hukuman ng pre-trial chamber para gumalaw matapos ang isang bansa ay bumitiw na sa pagiging miyembro ng ICC. Yung 1 taon pong yan, kinuha po yan sa desisyon ng International Court of Justice doon nga sa pagbitiw ng Amerika di umano doon sa jurisdiction ng ICJ matapos siya mademanda ng Nicaragua. Kasi ang gusto ng Amerika, ura-urada, bibitiw siya at mawawalang bisa yung pagbigay niya ng pagpayag na litisin ng kasong yan sa ICJ. Ang sabi ng ICJ, hindi po pwede. 1 taon ang palugit na dapat ibigay mo. Kaya nga mayroong 1 taon na palugit na matapos magbitiw ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC, pwede naman magsimula ng formal na proseso sa hukuman ang prosecutor. Pero natulog nga po sa kangkungan yung prosecutor at nawala na siya ng jurisdiction matapos sumipa ang 2 taon matapos na bumitiw na ang Pilipinas. Kasi kung pagpipilitan na itong obligasyon na ito ay forever, abay, hindi po ba katarungan naman yan sa mga bansa dahil hindi po mandatory ang kooperasyon sa hukuman. Hindi gaya po yan ng Tribunal for Yugoslavia at Tribunal for Rwanda na ang bumuo ay ang UN Security Council. Kapag ang bumuo ay UN Security Council sa ilalim ng Chapter 7 ng UN Charter na tinatawag or Means of Maintaining International Peace, mandatory po yan sa lahat ng bansa na sumunod sa mga utos at i-recognize ang jurisdiction ng tribunal. Pero pag voluntaryong tratado po ang naging basehan sa pagsisimula at pagbubuo ng hukuman, meron pong karapatan na bumitiw ang mga bansa sa kanilang pagiging miyembro. At yan nga po ang ginawa na ng Pilipinas. Now, so yan po ang dahilan kaya hindi nanggagaling sa bibig ni Presidente BBM ang pagtutulungan sa ICC, palagi nanggagaling kay Boying Remulla. At kung titignan nyo, consistent si Boying Remulla. Alam nyo, ang danger sa ginagawa ngayon ng Pilipinas, talagang ginigiit talaga nila si Presidente Duterte. Bakit? Kasi nga, yung ating basehan na sinasabing walang jurisdiction, ay wala nang jurisdiction ang hukuman dahil sinimulan nga ang preliminary investigation sa 2 taon matapos tayo magbitiw. Pero itong unang-una, pag voluntaryong surrender ng Pilipinas sa pagkatao ni Tatay Digong, ni wala pa ang hinihinging kooperasyon, binigay na kaagad ang pagkatao ni Tatay Digong sa pamamagitan ng kidnapping na hindi dumaan sa proseso ng Rome Statute, Article 59, na dapat hinarap muna siya sa lokal na hukuman sa Pilipinas nang sa ganon, maprotektahan ang karapatang pantao ni Tatay Digong at marespeto ang soberenya ng Pilipinas, no, para malaman nga kung mayroon pang dahilan na i-extradite yung si Tatay Digong sa ICC. At siyempre dapat sagutin ng lokal na hukuman kung mayroon pang jurisdiction ang ICC, no, sa
sa kaso ni Tatay Digong dahil hindi yan nasunod, illegal nga yung kanyang pagdadala sa dahig. Kaya nga tinatawag natin yung extraordinary rendition or kidnapping. Ang problema lang sa term ng kidnapping, sa ating batas Pilipinas, yan ay gawain lamang ng mga pribadong individual. Kapag taong gobyerno ang nagkait ng kalayaan sa isang tao na walang legal na basihan, gaya na nangyari kay Tatay Digong, at si retired Justice Ascuna naman ay nagsasabi na yung pamamaraan ng pag-serve ng arrest warrant ay illegal dahil hindi nga dumaan sa lokal na hukuman, ang tawag dyan ay unlawful detention. As distinguished from kidnapping na gawain ng mga pribadong individual. So anyway, itong desisyon na naman ng DOJ Secretary na tayo pa magbibigay ng pamasahe at iba pang gastos para makarating sa ICC mga testigo, yan po ay patunay na sa mula't mula talagang ninais ng Marcos administration na makipagtulungan sa ICC, hindi dahil gusto nila ang katarungan. Alam naman nila ang katarungan ay po pwedeng mabigay ng ating lokal na hukuman. Ulitin ko po ako'y tumayo bilang isa sa prosecutor na Maguindanao Massacre. 58 murders. And yet, dito sa kaso ni Tatay Digong, sinasabi nila 43 victims. Bakit kailangan dalhin sa ICC? Samantalang ang ICC naman is a court of last resort. Dapat sila'y gumalaw lamang kapag ang lokal na hukuman ay hindi makagalaw dahil merong impunity suit, impunity or merong immunity laban sa nasasakdal o di naman kaya walang gobyernong gumagana. Na hindi naman po ang kaso pagdating sa ating mga korte. In fact, buhay na buhay ang ating korte. We have one of the most active courts, one of the most developed court system in the whole world. Mantakin mo, pagdating sa pangangalaga sa karapatang pantao, meron tayong writ of habeas corpus, meron tayong writ of amparo, meron tayong writ of habeas data. Lahat po yan ay intended para maging special protection sa pangangalaga ng karapatang mabuhay. At hindi naman po lahat ng hukuman sa daigdig ay merong ganyang mga special writs na binuo para pangalagaan ng karapatang mabuhay. Nagpapatunay na buhay ang ating hukuman at kayang-kaya ng hukuman natin na magpataw ng katarungan sa mga biktima. So ulitin ko po hindi sa sinasabi natin na wala ng kaso si Tatay Digong. Pero gaya ng sinasabi niya, kung merong kaso, respetuhin natin ang pagiging soberenya ng Pilipinas. Dapat sa Pilipinas sinasampayan at madesisyonan ng mga piskal Pilipino at ng mga mahistradong Pilipino. Ang tanong, ano maging pananagutan ni Marcos Jr.? Well, akala siguro ni Marcos Jr. palibasa hindi nanggaling sa kanyang bibig at the most that he has said is susunod tayo sa pag-uutos ng Interpol. Yan po ay patunay talaga na gross ignorance of the law kasi wala naman pong sariling pulis ang Interpol na dapat sinusunod. At saka malinaw po sa paghihiring ng Senado na hindi pa nga humingi ng kooperasyon ng ICC at hindi pa humingi ng tulong ang ICC sa Interpol mismo. Na voluntaryo talagang kinidnap si Tatay Digong at dinala sa dahig. No? Pero itong gawain ni Remulla, hindi mo pa rin mapagkakait na siya ay isang political agent. And under the theory of qualified political agency, ang gawain talaga ng kalihim ng Secretary of Justice ay gawain ng Presidente. So hindi pa rin po off the hook ang Marcos Jr. for culpable violation of the Constitution kasi malinaw naman po na alam niya ang ginagawa ng Secretary of Justice at hindi niya pinipigil bilang isang tagapagpatupad ng ating saligang batas. Hindi niya sinasabi na Remulla, huwag kang makipagtulungan dyan dahil pag ikay nakipagtulungan, nalalabag yung probisyon ng ating saligang batas na ang kapangyarihan ng hudikatura ay nasa ilalim lamang ng Korte Suprema at mga mababang mga hukuman na binuo ng lokal na batas. So bagamat hindi nanggaling sa bibig niya ang pagko-cooperate na illegal at unconstitutional, may pananagutan pa rin ng Presidente dahil alam naman niya ang posisyon ng Secretary of Justice, ginagamit ang pondo na galing sa kabanbayan ng bayan at wala siyang ginagawa para pigilin